Ang chess ay isang board game na nilalaro ng dalawang manlalaro sa isang checkered board na may mga espesyal na pyesa na may magkaibang kulay, karaniwan ay puti at itim. Ang layunin ng laro ay makuha ang hari ng kalaban. Narito ang ilang mahahalagang detalye tungkol sa chess. Pinagmulan, unang lumitaw ang chess sa India noong ika-6 na siglo CE bilang isang laro na tinatawag na Chaturanga. Pagkalat, noong ika-10 siglo, kumalat ito mula sa Asya hanggang sa gitnang silangan at Europa. Kasaysayan, mula noong ika-15 siglo, kilala ang chess bilang royal game dahil sa kasikatan nito sa mga maharlika. Modernong chess, ang mga panuntunan at disenyo ay umabot sa pamantayan ngayon noong unang bahagi ng ika-19 na siglo. Pagsikat, sumikat ang chess noong ika-20 siglo nang maglaban ang mga propesyonal at mga manlalaro na suportado ng estado para sa titulo ng World Championship. Ngayon, ang mga organisadong tournament at online chess ay nakakaakit ng mga kalalakihan, kababaihan, at mga bata sa buong mundo. Paano maglaro ng chess? Ang chess ay nilalaro sa isang board na may 64 na squares na nakaayos sa 8 vertical rows at 8 horizontal rows. Ang mga squares ay naghahalili sa pagitan ng dalawang kulay, isa na maliwanag at isa na madilim. Mga pyesa. Ang bawat manlalaro ay nagsisimula sa 16 na pyesa, isang hari, isang reyna, 2 tore, 2 obispo, 2 kabayo, 8 pawn. Paggalaw ng mga pyesa. Bawat pyesa ay may sariling paraan ng paggalaw sa board. Hari, gumagalaw ng isang square sa kahit anong direksyon. Reyna, pwedeng gumalaw ng kahit ilang square sa kahit anong direksyon. Tore, gumagalaw ng kahit ilang squares pahiga o patayo. Obispo, gumagalaw ng kahit ilang squares pailes. Ang bawat manlalaro ay may isang obispo para sa light squares at isa para sa dark squares. Kabayo, gumagalaw sa L na hugis. Ito lang ang pyesa na pwedeng tumalon sa ibang pyesa. Pawn, gumagalaw ng isang square pasulong, pero sa unang galaw pwede itong gumalaw ng 2 squares. Kumukuha ito ng pyesa pailes. Layunin ng laro. Ang layunin ng chess ay i-checkmate ang hari ng kalaban, na nangangahulugang ang hari ay nasa ilalim ng atake at walang pwedeng takasan. Iba pang paraan para matapos ang laro. Bukod sa checkmate, ang laro ay pwedeng matapos sa pamamagitan ng draw, pwedeng mangyari kung walang pwedeng gumalaw, o kung parehong sang-ayon ang mga manlalaro. Resignation, ang isang manlalaro ay pwedeng sumuko kung sa tingin niya ay wala na siyang pag-asa na manalo.